O yan, mga pare ko, kain tayo. Andito kami ngayon sa Montreal Park, sa George Etienne Cartier Monument. At nandito yung isang sa pinakamatagal ng Filipino restaurant dito sa Montreal, Manila Cuisine. At naka-order kami dalawang halo-halo, nakalibre pa ng barbecue. O magkano rin to? 11 Oh, 11 na dollar din to mahigit. Sarap naman. Loko ko nga yung isang Pilipino crew na baka merong beer, wala pala. Masarap yung pulutan. Sarap. May pansit, may dalawang halo-halo. Pansit bihon. Maraming umorder. Sa ngayong oras na to, kami lang ang Pilipino. Kasi nakita ko lang sa group na nag-post nila doon na meron silang booth dito. Ang pag-asa ko na food festival, yung pala naman sila lang, nagtayo lang sila dito. Kaya mga mo-order, yan puro mga ibang lahi. Mga kumukuha ng pagkain. Na tinry nila. Lagi silang sumasali sa mga food festival. Noong nakaraan sa Old Port. No, doon sa Park Olympic. Ngayon sa Park Olympic. Lahat ng event sinasalihan nila. Yan, lalo nung nakaraan na Independence Day, nandun din sila. Ayan ang halo-halo nila. Yan. Harap. Tikman natin itong pansit bihon. Halo-halo. Sarap din. Sarap din. Halo-halo para sa uminit ng ulo ng paghahanap ng parkingan. Laki yan. Ngayon ako, mga pare ko, ay nakahirap dito. May free parking dito sa gilid ng park na to. Pero kailangan maaga ka, mga 8 or 9 nandito ka na. Dumating kami pas Magwawan na. ano na? 12:30. Oo. Ayun, wala nang spot. Pero marami din nang naka-parking na. Umikot kami doon sa lumagpas kami. Hindi ka naman makahinto dahil highway to. Diretso. Nakarating kami ng downtown doon sa may paakayat ng nung hagdan papunta sa Montreal Nagpil pa lookout. kami. Ayun, Phil. Yung Phil Street na yun, umikot pa kami. Pababa ulit, pabalik dito. Tapos wala pa rin kami mapuntahan. Nakarating kami doon sa kabila pa. Wala pa rin. Uuwi na sana kami. Walang parking. Tinaray namin doon sa bandang kaliwa. Paid parking naman. Yun, kaya kumuha kami ng isang oras kalahati yata. Isang oras kalahati. Lang. Parking. Parking. Paid parking. Yun, kaya 2:30 sisibat na kami. Alis $6, naman. 1 hour parking. Kasi unang plano namin, maglalakad lang. Sabi namin, matindi ang init ng araw. Mapaka sakit sa balat. Sabi niya, mag-drive na lang kasi madali naman ang parking dito at napakaluwag. Naku, pagdating namin, Sarado mahirap na pala. parking. Mahirap. Napakasama. Yun ang mahirap dito. Hindi akala mo umikot-ikot pa kami kasi nga sarado pala tong daan dito. Yun ang isa pang nakasama. Maraming ginagawang yung papunta rito na Coach St. Catherine ang street, dire-diretso lang dito yon. Talagang nilalakad na lang namin yan lagi tuwing summer. Talagang nakakailang balik kami dito. Ngayon lang namin na realize na mahaba pala, 16 minutes drive. Nilalakad lang namin yung balikan. Kaya pala naman pag uuwi kami, talaga naman yung paa mo masakit na. Nandun pa lang kami dun sa binibiro kung what the heck ano kung layo pa nung sa bahay namin. Siguro isang oras pa. Nako, malayo pa lang nilalakad namin na to. Lumalagpas pa kami dito. Kasi yung likod nito, bundok na ng Montreal, papunta nga ro sa Beaver Lake at yung lookout. Nililibot namin yan, pababa pa rin sa amin papunta sa amin sa coordinates. Napakalayo pala. Tara ba guys, sanay na sanay kami talaga sa lakad.
Ayun sinasabi ni Dr. William, kailangan ka daw maka 10,000 steps araw-araw. Ay naku, lagpas-lagpasa kami. Baka 30,000 steps pa kami inaabot. Grabe. Yung isa sa pinakamalayong market dito, yung Gentalon Market. Napakaganda ro kasi puro mga organic food product, mga paninda nila sa mga galing sa farm mismo ay nandun. Nilalakad namin yon. Ilang oras natin nilalakad? Tatlo? Tatlong oras namin higit nilalakad yun. Pero hindi na kami naglakad pabalik. Nag-train na kami. Kasi may mga pinamili na to eh. Ang bit-bit mo yun eh. May halaman pa. Baka pagdating sa bahay, ilanta na. Yan. Kain muna tayo, ha? Tayo to, yung halo-halo kay baka matunaw. Tubig na eh. Ang sarap ang pansit. Bit-bit niya yung bones niya. Lalo yung kumukuha ang aso ng ganyan kahoy. Ang tataka nga ako. Favorite nila. Laro ka. Yung sa nakita ko sa Facebook, yung kahoy niya, iniuwi niya, ginawa ng amo niya, kinulik, nilagyan ng mga lalagyan, patasan. Kaya pag yung aso, idadadalang siya na naglalagay doon sa sabi. Oh, sabi ko, yung mga sanga, talaga kinulik niya. Hindi, bitawan, basta nakulit na, inuwi. Uwi niya talaga yun, yung mga bit niya yun. Barbecue naman ulit tayo. Ayan, dami rin binigay. Yun o, isa, dalawa, tatlo. Ilan? Apat. Tigalawa kami eh. Mahina na naman tayo kumain. Ito na dati. Tulad niya. Kaya isang barbecue pa lang. Yung pansit, hindi ka pa naman naubos. Ate pa kami. Tulad na. Balak pa nitong pag-barbecue kami sa park. Baka doon na kami nag-dinner namin sa park. Doon malapit na lang doon sa amin. Pili lang kami ng ano. May park kami pinupuntahan doon. Mahatma Gandhi Park ang tawag. Pero maganda rin kasi walang gaanong tao. May pinupwestuhan kami doon sa ilalim mismo ng puno. Ang ganda. Kasi yung ibang malalapit na park sa amin, lagi matao at saka marumi. Maraming naninigarilyo. Ayaw namin ng naninigarilyo kasi maraming ibang lahing tambayan doon naninigarilyo. Hindi na kaya ng puno na i-filter yung amoy nila, amoy kilikili. Yung park, amoy sigarilyo talaga. Hindi naman isang park na malapit, dalahan naman ng aso. Lako, sabi ko, tuwan-tuwa ako kasi sa kabilang street lang ng bahay namin doon. Tatawid lang. Tapos palibot niya condo, hotel, yung supermarket. Maganda sana. May dalahan ng aso. Yung mga bastos din yung ibang may-ari ng aso. Ayaw damputin. Nandun. Tapos sana umupo sa damuhan. Baka mamaya pag upo mo may ebak ng aso. Nako. Tuman namin kahanap ng parking, naubos Ay, maraming salamat nga pala po sa mga bagong pasok na subscriber. Maraming salamat sa inyo. Manila Cuisine, thank you sa free At nga pala, hindi nalimutan ko itanong yung pangalan mo dyan sa isang kuro ng Manila Cuisine.
Maraming salamat at mag-subscribe daw siya sa ating channel. Kinuha niya at mag-subscribe daw siya. Maraming salamat sa iyo. Baka mapanood mo to. Ayun na. Ga-ice cream na. Halo tayo. Wow! Sarap. Amit ng halo-halo dyan sa Pilipinas eh. Lalo dyan sa Batangas. Nako. Napakasarap ng halo-halo dyan. Gusto ng asawa ko yung halo-halo dyan sa Cuenca, sa bayan, sa palengke. Ay, the best halo-halo yun para sa kanya. Walang sinabi ang Chowking. Wala. Saging pa lang, solve ka na eh. Ito kasi sa Batangas, talagang hinog sa puno yung mga pananggap, lalo yung saging. Hindi yan na puputihin na mura pa. Talagang bago putulin niya, may hinog na 1 piraso, 2 piraso, yun magulang na ang saging noon. Hindi yan tatabain ng mamura pa para masarap at malinamnam yung bunga. Langka. Ano pang sangkap noon? Basta masarap ang halo-halo ng Batangas. Palengke. Ha? Ayos. Harap ba ito? Dami naman. Maya, 2:30, alis na kami. Uwi na. Bago. Magpiprepare naman kami para doon sa dinner namin mamaya. Tama-tama, maaga-aga pa. Summer nga ngayon, 3rd day ng summer dito sa Montreal. Kaya halos nag-i-enjoy ang mga tao. Talaga namang mainit. Pero medyo makumuli, kilimlim oh. Dumidilim ang kalangitan. Nagbabadya na naman. Wala, may heat warning. Pero nakalagay na may heat warning naman. Naglalaban sila. Heat warning at saka yung kulimlim. Ang lambot ng barbecue. Harap. Tapos, kung lumubog na ang sikat ng araw dito, 8:30, alas 9. Kaya, maaga pa para kami magpunta rin sa park na malapit sa amin para mag-dinner doon. Masyado Maaga pa. pang tirik ang araw. Pag summer dito, mahaba ang araw. Oh my gosh, nabutas din. Sa usawan. Tapos alas 4 o alas 5, maliwanag na. Nagigising ako, liwanag. Kasi ayaw ng asawa ko, nakasiwang yung kortina. Hindi siya makatulog. Gusto niya, madilim na madilim. Kaya sabi ko, binibiro ko to, pag pinapagawa kita ng bahay, hindi ko lalagyan bintana. May design lang na bintana, pero wala. Lalagyan lang ng kunwari kortina yun. Yan, hindi rin siya mahihirapan. Naku, di sinara ko na yung kortina. May siwang na kaunti. Oy, babangon pa yan. Talagang iigihin pa. Gusto mo. Oh, kahigpit. Talagang kailangan walang. Kasi nga, pagka yung umaga na, tulad na alas 4 pa lang maliwanag na, magigising ka, maliwanag ang kwarto. Ganun. Kaya maano ka nga naman, istorbo ka sa pagtulog. Imbis na ganahan ka pa kasi madilim pa, nasa isip mo, maliwanag na. wala ka nang gana matulog pa uli. Yan. Tulog na kami. Sarap mag-scooter dito. Mga pare ko. Hindi ko na magamit yung scooter ko kasi nasa 2nd floor kami. Napakabigat yung scooter ko. Hindi ko na mabuhat. Baka bumigay yung balakang ko sa yung tuhod ko, lalo pa madisgrasya. Hirap, kaya hindi ko magamit. Wala naman ako makausong.
mabigat po sa akin yung scooter ko eh. 45 kilos. Kaya ako'y 50 kilos lang. O hindi 5 kilos lang ang ano. Kaya hindi na. Oh, may barbecue ka pang isa. Yan o, mga iba't ibang lahi ang bumibili dun sa bot ng Manila Cuisine. Pakita mo na. Pakita mo. Pagkita ko sa inyo. Para doon lang kami pumesto sa di kalayuan. Yun. Lahat ating masusum. Na mga puti, mga bumibilit, natutuwa sila. Ay pag natikman nila at na ano naman eh, matutuwa naman sila. Masarap naman. Lalo yung halo-halo, yan eh. No, it's Hindi not sila that marunong dito sa halo-halo eh. Si Per doon sa pwesto nila, doon sa restaurant nila, talagang marami ng Pilipino na ibang lahi na kumakain. Nakikita ko pagka pupunta kami doon. Nagustuhan na rin nila ang pagkain doon, lalo pagka yung lunch, dinner, yung mga pag weekend, nakikita ko. Ako nagustuhan na rin. Ilang taon na ba sila rito? Meron pesto? 19 ano ba sila nag-umpisa? Pero matagal. Dumating ka na, nandito na. Doon sila dati sa across ng San Catherine Metro. Ayun, ano year ka ba dumating dito? 2009. O, 2000 na, dumating yung misis ko dito, Manila Cuisine na yan. Nandun pa daw sila sa ibang pwesto, tapos ngayon nalipat na sila doon sa Victoria. At saka maganda yung pwesto niya, maluwag. Yan, tapos pinarenovate nga uli nila. Yan, pina-stainless yung mga harapan. Mahigpit kasi dito. maraming requirements. Naku, mahigpit dito pag ganyang restaurant, pagkain ng hanap buhay mo. Yearly may tuwing every January o February ata may inspection dito. Talaga namang bago sila matapos pag-inspection, napakatagal nila doon sa loob. Depende sa laki ng tindahan mo. Pagka malaki, 3 sila. Pagka maliit, 1. Talagang binubusisi. Talagang lalo yung mga fridge mo. Yung mga may pang detect sila, may detector sila na ginagamit. Tapos, yung nagtrabaho nga tayo dito kasi sa Filipino Bakery, yung mga tinapay na may palaman, di ba sa atin naka-display lang dyan sa ibabaw ng estante, may plastic naman, may balot naman. Hindi naman natin nakakaya, may langaw nga. Although dyan sa Pilipinas, talagang malangaw. Dito naman, hindi naman gaano malangaw dito. Bawal yun. Nako. Di ba pagka sinasabi, itapon nyo na yan. Naka-beam light yun. Hindi sila pumapayag na na ma-display pa yon. Tapos may nagdi-deliver dito, Pilipino rin yung chili sauce. Kadi-deliver lang. Ang dami, ilang piraso, ilang butter yon. Pinatapon. Kasi hindi naka-register, hindi sila kailangan nakalagay yung calorie content. Wala kasi walang Walang label. Walang label eh. Tapos kinukuha ko yung isa, sabi ko sayang. Ayaw pumayag. No. Kasi inaano nila yung food poisoning. Talagang pinatapon. At saka binantayan na tinatapon mo, hindi pwedeng maya-maya mo na mo itatapon. Hindi papayag. Gusto niya nakita hanggang sa maubos yung mga bote, walang lahat. Pinatapon. Sabi ni Hazel, sayang. Kukunin ko pa naman yung isa. Ayaw nila dito ng gano'n. Okay din naman nga. Kasi malay mo, pagka sumakit ang tiyan, food poisoning ka pa, tama naman. Kasi tayo mga Pilipino, sanay tayo sa mga ganyan. Matibay yung mga sikmura natin sa mga ganyan. Hindi, natulo. Tulo. Oo. Natulo. Nga mo na. Ubusin mo na. Busog na ako eh. Barbecue, sayang. Tigin ko. Huwag mong hawakan kasi natulog. Yaman na nga. Hindi ko nakukunin na dyan. Nakaganyan na lang. Ayan. Ayun, at may lumapit na naman mga ibang lahi dun sa kababayan natin na may-ari ng Filipino
Cuisine. Manila Cuisine na Food truck. restaurant. Food truck. Yan. May sarili na silang food truck. Yan o. Kaya yan ang dinadayo nila kung saan saan pwesto rito, kung saan may event, kung saan saan mga park. Yung malalaking Ganda nga park yun dito para sa palibot ng ma-advertise mo. Montreal. Yan. Nakakatuwa kasi saka dito nako napakarami ng Filipino restaurant, kabi-kabila na. Kaya yung iba na may mimili ka na kung saan masarap, yung ganyan. Marami-rami nagsusulputan. Simula nung mag-pandemic, lalong dumami. Kasi pailan-ilan lang nung pagdating ko rito, ilan lang, kaya Manila Cuisine. Wala, sila lang halos talaga. Ang Manila Cuisine lang noon. Pero sa bahay-bahay sila nag-uumpisa. Nagluluto sa bahay hanggang nagkaroon ng customer. Yun, kaya lumalakas ang loob nila na magtayo na ng restaurant, kumuha na ng pwesto kasi marami na silang customer, regular. Yan, lalo yung mga lechon-lechon na yan. Maraming gumagawa dito ng lechon-lechon. Nako. Yung Cebu Taste. Pero hindi ko kita ang pwesto ng Cebu Taste niya kung saan. Wala, sa ano yata yan? West Island yata sila. Yan, may bagong tayong restaurant, mga isang taon na mahigit. Yang Kalye. Yan, okay din naman, masarap din naman mga luto nila. Sarap na, 2 beses na kami nakakain doon. Yung Kalye restaurant. Mga kabataan pa yung may-ari. At mahilig sa banda. Talagang sila dumadayo pa ng Toronto para makipag-concert. Saka yung isang sa may-ari, sikat na mananato dito sa Montreal. At talagang certified siyang mahusay na mananato. Talagang lumalaban siya na napakarami niyang trophy. Talagang lagi siyang champion sa husay magtato. Napakaganda ng magtato kasi. Mag-asawa yon, pero yung asawa niyang babae magaling na rin magtato. Ano bang tattoo yun? Uptown tattoo. Yan. Nagtatato rin sila ng caps. Uptown tattoo. Di ba nagpatato ato sa kanila? Malaki ang pwesto niya rito sa Dicari Mall. Nandun sa likod. Lumipat na sila? Lumipat na, umalis na sa tabi ni Rosie. Umalis na, matagal na. Yan, last year pa. Napakaganda ng pwesto nila nakuha Kaya doon. dinudumog ka na nung ganyan kasi matamis. Ubusin mo na yung barbecue mo. Ay, ubusin mo na yung barbecue mo kasi dumarami yung ganyan, no? Oo. Sige, hanggang dito na lang guys. At na tayo magpapaalam na pinauubos na sa akin ng asawa ko yung barbecue. At sa mga bagong pasok, please subscribe. Don't forget to like, share, and comment. Paki-visit din yung ating mga old videos para nasa ganon makita nyo yung aking mga in-upload na ng mga kung saan lugar dito. Yan. Tapos summer ngayon, panibago na ng mga videos ang inyong matutunghayan kasi iba-ibang events ang mapapanood nyo. Although pare-parehas na lugar, iba-iba namang aura at na itsura ng makikita nyo sa ating mga panibagong videos. Kasi 4 na season dito. Susunod naman, yung magagandang bulaklakan, dahon na naman ang makikita ninyo dyan. Yan. Yan dyan sa Beaver Lake. Yan, tulad ng isang araw, nandun tayo sa Old Port. At nasilayan natin ang bagong park dun sa Champ de Mars at napakaganda talaga. Hanggang sa muli, mga pare koy. Bye-bye!